Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pusa na namataan sa loob ng isang gym, kinaaliwan ng netizens. Aspin na namatang nanginginig sa Dr. Santos LRT Station, ipinanawagan ng tulong ng isang netizen. Online community napasana all sa insentibong matatanggap ng Latin Honors at top graduates sa Pasig City. Flight attendant ibinahagi ang pandidiri sa pasaherong nag-iwan ng mga ginupit na kuko sa paa ng eroplano. Starbucks Philippines nagsorry matapos ang viral na insidente kaugnay ng PWD couple. Cobra patay matapos kagatin ng isang 1-year-old na bata sa India. At sa trending showbiz balita, pagtatagpo ni Alex Gonzaga at ng kanyang viral look-alike na si Dea Shane, kinaaliwan online. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din na aral kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng Deezer HTV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating unang trending story, isang pusa na pagala-gala sa loob ng isang gym ang kinaaliwan ngayon online. Ang pabirong paliwanag sa post, baka daw naghahanap ang pusa ng gym rat. Komento na umani naman ng daan-daang reaksyon sa internet. Ang mga banat ng iba pang netizens kay Ningning, panoorin sa report na ito. Isang pusa ang kinagigiliwan ngayon ng mga netizen, hindi lang dahil sa cuteness nito, kundi dahil sa kung saan ito naispatan. Ang orange cat kasi hindi sa kusina, kama o kaya naman sa kalsada naglalagi, kundi sa loob ng isang gym. Sa larawan na ipinost sa Reddit, kita na parang at home lang ang pusa na naglalakad sa loob ng isang gym. Ang mga gym enthusiast tuloy, kanya-kanyang banat sa bagong member ng gym. Ang uploader, pabiru pang nagreklamo na umalis na lang daw ang pusa na hindi man lang binabalik ang weights. Nasinundan naman ang kunwaring pagkainis ng isa pa na wala daw itong gym etiquette. Depensa naman ang isa, mukhang paalis daw ang pusa dahil walang nakitang gym rat. Ang isa, nagtanong kung bakit malaki raw ang tiyan nito gayong nasa gym na ito. Nasinagot naman ng isa pa na kasi raw ay puro core exercises ang orange cat, pero wala namang diet. Umani ng libo-libong likes ang larawan na ito. At sa paglalarawan nga ng isang netizen, "Cats own the world and we just live in it." Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, no animals get left behind. Yan ang panawagan ng maraming animal welfare groups sa nararanasan ngayong mga pagulan at pagbaha dito sa Metro Manila, kung saan kalimitang nakakaligtaan ng mga pet owner. Bagay kung bakit nalalagay sa peligro ang buhay ng mga alagang hayop. Kaya naman, viral ngayon ang post ng isang concerned citizen na nananawagan ng tulong upang ma-rescue ang isang aspin na nanginginig na sa lamig at lakas ng ulan sa Dr. Santos LRT Station. Ang iba pang detalye tutukan sa trending report ni James Galangil. Isang aspin na nakitang nanginginig sa lamig habang nakapayong dahil sa malakas na pag-ulan sa Dr. Santos Station ng Light Rail Transito LRT1. Sa ipinost na larawan isang netizen sa isang Facebook group na Dog Lovers Philippines, nang hingi ng tulong ang uploader sa maaring magsagip sa naturang fur baby. Dagdag pa na lagi niya umunong nakikita ang naturang aspen sa nasabing LRT station na paglalarawan niya ay mabait at maamo naman ito sa mga taong nakakasalamuha. Sa comment section naman ng naturang post ay may mga netizen na nagmamagandang loob na gustong mag-ampon sa naturang aso. Habang may mga nagsasabi naman na dati raw may nagmamayari sa naturang aspen na isang street vendor at iniwan na lamang sa kalsada, bagay na inulan naman ng batikos. Samantala, may mga netizen naman na nagbahagi ng larawan na pinuntahan at pinapakain nilang naugutom na fur baby.
At nang dahil sa viral post, agad na rin nagtungo ang Barangay San Dionisio Animal Welfare para tignan ang sitwasyon at dito rin napag-alamang walang may nagmamayari sa aso. Habang humakot naman ng 44,000 likes at 6,000 shares ang naturang post sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, marami na namang napasana all para sa mga residente at lalo na sa mga mag-aaral sa lungsod ng Pasig. Ito ay nang i-anunsyo ng lokal na pamahalaan ang aplikasyon para sa cash incentives ng mga nagsipagtapos na may Latin Honors at para sa top graduates ng 2 to 3 year courses na talaga nga namang magpapasipag sa mga Pasigueños sa pag-aaral. Ang buong detalye, alamin sa report ni Dustin Bayog. Shout out to all Latin Honors ng Pasig City. Inanunsyo kasi ng Pasig City Scholarship Office ang pagbibigay insentibo nito para sa mga mag-aral na nagtapos na may Latin Honors. Sa kanilang FB post na pinurian ng netizens, makatatanggap ang isang summa cum laude graduate ng 30,000 pesos, habang 25,000 pesos naman para sa magna cum laude at 20,000 pesos para sa cum laude. Pero huwag mag-alala dahil kabilang din sa bibigyan ang mga mag-aral na nagtapos ng valedictorian at salutatorian para naman sa 2 to 3 year courses tulad ng technical vocational at diploma courses. Makatatanggap ng 10,000 ang valedictorian habang 5,000 piso naman para sa salutatorian. Marami namang netizens ang napasana all sa pagbibigay pugay ng Pasig LGU sa mga nagsipagtapos. Ang ilang netizens ay hindi na rin mapigilan na itag sa comment section ang mayor ng kanilang mga lungsod. Samantala, ang aplikasyon para sa incentives ay nagsimula noong Lunes at matatapos sa darating na August 11. Tiniyak naman din ng Pasig LGU na magkakaroon ng batch 2 para naman sa mga mag-aaral na ongoing pangklase o graduating pa lamang. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, karaniwang may mga restriction o ipinagbabawal ang mga airline sa kanilang mga pasahero para masiguro ang seguridad at magkaroon ng magandang flight experience. At kabilang na nga riyan ay ang mga gawain na itinuturing na unhygienic o unsafe, tulad na lamang ng paghuhubad ng sapatos. Pero kwento ng isang flight attendant, hindi na nito napigilang mandiri nang tumambad sa kanya ang mga naipong gupit ng kuko sa paa sa sahig ng eroplano. Bagay na umani naman ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Narito ang trending report ni Rovic Manuel. Umani ng samot-saring reaksyon sa TikTok ang isang post ng uploader na si Liana Coy, isang flight attendant ng isang airline sa United States. Sa post kasi nito, makikita ang nagkalat ng mga ginupit na kuko sa paa sa sahig ng eroplano mula sa isa nilang pasahero. Ayon sa uploader, hindi na nito napigilan mandiri gayong isaan niya ito sa mga unhygienic practice ng mga pasahero tuwing sasakay ng eroplano. Sa caption nito sa kanyang post na mayroong trigger warning, naggupit umano ang pasahero ng kuko sa paa habang nasa flight at iniwan na lang ito basta sa sahig. Sa comments ng ilang netizens, kita rin ang pandidiri at concern ng mga ito sa katabi ng naturang pasahero. Ayon pa sa isang comment, ang pakiramdam daw ay tila inabutan siya ng mga gamit na diapers. Sa reply naman ni Liana, ibinahagi naman ito ang kaniyang karanasan na kahit umano i-brief ang mga pasahero sa tamang changing tables para sa mga bata ay sa upuan pa rin nila ito ginagawa. Ang posted video na ito nakakuha na ng halos 15,000 views and reactions. Patuloy naman ang pagpapaalala ng mga otoridad lalo na tuwing sasakay ng eroplano ang pagsunod sa mga protocols na dapat gawin para sa kaligtasan ng lahat lalo na't upang magkaroon ng maganda and smooth flight experience. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, speech. Ito ang nakasulat sa cup na isang customer kahit hindi naman ito ang kanyang pangalan. Isang simple pero masakit na salita ang nagbukas ng usapin tungkol sa diskriminasyon pagdating sa persons with disabilities. Viral ngayon ang post ng isang PWD couple na umunoy nakaranas ng hindi makataong pagtrato sa isang branch ng sikat na coffee shop sa Festival Mall. Ang pahayag ng kinaukulan at ng mismong store. Alamin sa report ni Millie Borja.
Umalma ang National Council on Disability Affairs o NCDA sa isang viral na post ng PWD customer na nakaranas ng umano'y diskriminasyon sa isang sikat na coffee shop sa Festival Mall. Sa Facebook post ni Marivic Cruz, ibinahagi niya ang tinawag nitong truly disappointing na karanasan ng kanyang asawa na si Daniel Cruz na may speech disability matapos matanggap ang kanilang orders na may pangalang speech na nakasulat sa cup. Ayon sa kanya, maliwanag na ipinakita ng kanyang asawa ang PWD ID at sinabi ang kanyang tunay na pangalan, subalit speech pa rin ang inilagay sa label ng inumin. Kinwestiyon din ni Marivic ang pagpupumilit umano ng barista na akala nila ay speech ang pangalan ng kanyang asawa, kahit makikita sa ID ang totoong pangalan nito. Samantala, kinundi na ito ng NCDA at sinabing labag sa Republic Act 7277 at 9442 o ang Magna Carta for Persons with Disabilities ang nasabing pag-uugali. Giit ng NCDA, dapat maging sensitibo at may kaalaman sa disability rights ang mga tauhan ng establishmento tulad ng Starbucks. Kaugnay nito, naglabas ng statement ang Starbucks Philippines at sinabing nakikipag-ugnay na sila sa mag-asawa upang humingi ng paumanhin. Kinumpirma ng kumpanya na nagkaroon ng pagkakamali ang kanilang empleyado nang mistulang akalain itong pangalan ang uri ng disabilidad na nakasaad sa ID ng customer. Nangako rin ang Starbucks na magpapatupad ng mas pinaigting na training para sa kanilang mga tauhan upang maiwasan ang ganitong insidente at mapanatili ang paggalang at inklusibidad sa lahat ng kanilang customer. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Cobra laban sa bata. Isang pambihirang pahayag kung iisipin, pero hindi imposible. Yan kasi yung eksenang gumulat sa mga netizens sa bansang India, kung saan walang kamalay-malay ang isang 1-year-old na paslit na malalagay ito sa panganib sa presensya ng isang kobra. Pero ang nagpakamot ulo sa lahat, ang kobra pa ang nakagat. Ang kwento sa likod ng hanep na balitang yan, tinutukan sa aking report. Patay on the spot ang isang kobra matapos umanong kagatin ng isang 1-year-old na bata sa bansang India. Sa unang basa pa lang, marami nang napakamot ulo, napailing at muling napatingin sa balitang gumulat sa social media. May ibang napawaw sa tila super child in the making. May mga nagduda rin at sinabing imposibleng mangyari kung anumang misteryo ang nangyari. At tulad ng marami, may mga makailang ulit binasang headline dahil tila gino-joke time raw sila umano ng balita. Pero ano nga ba ang totoo? Sa kwento ng mga residente, biglang sumulpot at pumulupot ang naturang ahas sa kamay ng batang kinilala na si Hovinda habang naglalaro sa Betaya Village sa Bihar. Sa di kalayuan ay nangongolekta ng panggatong ang kanyang ina nang maganap ang insidente. Posible raw na nabiglang paslit sa ginawa ng animal, dahilan para gumanti ito ng kagat na agad ding ikinamatay ng kobra. Hindi nagtagal ay isinugod sa local health center at inilipat sa government hospital ang bata matapos sumama ang pakiramdam nito at kalaunay nawalan ng malay. Pagtitiyak naman ng mga doktor, nasa stable ng kondisyon si Hovinda at patuloy na inoobserbahan sa mga posibleng komplikasyon sa kanyang kalusugan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, Alex Gonzaga version 2. Mistulang nanalamin ng actress at content creator na si Alex Gonzaga nang ma-meet ang kanyang trending lookalike. Si Alex pumosyal mismo sa pinagtatabahuhan ng dalagang si Dea Shane at tulad nito'y nag-alak call center agent for a day. Ang pagtatagpo ng magkakambal, magkamuka at reaksyon ng netizens. Tutukan sa showbiz report ni Angelica Cosme. Mula mata, smile, haba ng buhok at petite frame, tulang nahanap na ng aktres na si Alex Gonzaga ang kanyang kakambal. Meet Dea Shane, ang call center agent at trending lookalike ni Alex G. At sa latest post ka ng content creator, tuloy nang nagkatagpo ang dalawa. Dame un grr. Un qué? Un grr. Un qué? Un qué? Un grr. Un qué? Un grr. Un qué? Si AG bumisita sa pinagtatrabahuhan ng dalaga at doon nag-ala call center agent for a day.
Hirit ni Alex, kailangan daw magpaliwanag ng kanyang daddy Bonoy kung bakit daw kumakalat ang kanilang muka. Habang makikita namang nag-video call pa ito sa mister na si Lipa City Vice Mayor Mikey Morada kasama ang kanyang twinnie. Biro naman ng isang netizen, baka ito raw ang tunay na kapatid ni Alex at hindi si Tony G. Ang viral video nga kung saan unang nadiskubre ng netizens ang malaking pagkakahawig ng dalawa, kumakot na ng 10 million views. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay ibahagi niyan sa amin sa ating comment section o di naman kaya ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa ngayong tanghali. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.